masama ay magpapakasama-sama. Ang banal ay magpapakabanal. At iyan ay nakikita ko sa inyo. Ang iba ay naghahanda sa aking nalalapit ng pagdating. Ngunit ang iba ay sarili pa rin ang sinusunod. Habang may panahon pa, gawin ninyo ang aking salita. Ang buhay ninyo ay puno ng pakikipaglaban. Ipamuhay ninyo ang aking salita. Wala. Good morning mga kapatid. Napakaganda na ng nangyayari sa atin na yung banal, ipapakabanal-banal na. Punong-puno ng pakikipaglaban ang buhay natin. So laban. Walang tigil na labanan to. Be still, for I am the Lord, and I will fight your battle. Yun ang sabi ng Diyos. Napakaganda na nangyayari, mga kapatid. Kasi nakakakilos na ang Espiritu Santo sa atin. Hindi tayo ganito nung araw. Nung araw, talagang paglabas ko rito, konti ko. Pero paglabas ko ngayon, talagang feeling rapture na ako ngayon. Pero may ilan pa daw Love is on the air. Kumikilos na yung pag-ibig ng Diyos. Kailangan, we catch the wind of the Spirit. Kasi maiiwan yung hindi magpapakabanal-banal. Kasi lahat ng bagay gagawin ng Diyos na bago. Bagong langit, bagong lupa, bagong buhay, bagong pangalan ng Panginoong Hesus, bagong pangalan natin lahat. So pag hindi ka pa rin magbabago ngayon, yung Titus 3:5, unti-unti na nagaganap sa atin. At kasunod nito, masaganang pagpapala. Kasi kailangan ang piliin mo yung giver, not the gifts. We go after the giver, not the gifts. Yung nga sabi ni Jesus doon sa mga sumusunod sa Kanya. Kaya lang yata kayo sumusunod dahil sa isdang tinapay na makakain Nangyari yan sa Israel. Pumapasok pa lang ng Mount Sinai sina Moses, sabi ng mga Israelita, asan yung flowing of milk and honey? Imbis na paghandaan ng pagsamba sa Diyos, flowing of milk and honey. Imbis na ang Diyos ang piliin natin, ang maging purpose natin, buhay na walang hanggan, ang hinahanap natin, pagpapala. Pagpapala ng buhay. Pag nasa iyo yung nagpapala, nasa iyo na lahat ng pagpapala. Ba't yung pagpapala kukunin mo? Si Lucifer, yung pagpapala kinuha. Yung nagpala, iniwan. Nasa kanya pa rin yung pagpapala. Nasa kanya pa rin yung power. Kaya lang, ginagamit na niya sa kasamaan. Pero hindi, nasa kanya pa rin ang kapangyarihang binigay ng Diyos. Sa mga kapatid natin, nasa kanila pa rin Nakapagsasalita pa rin sila ng iba't ibang wika. Pero hindi na sila nakakaunawa ng pag-unawa ng Espiritu Santo. They are deceived. Yun ang nangyayari sa tumatalikod sa Diyos. Hindi katulad natin na binibigyan tayo ng karunungan, kaalaman, sikahin na glory. Pag sumasamba, may sikahin na glory. Nauudyukan ka ng Espiritu Santong gawin ang kalooban ng Diyos na may kalayaan. Meron pa nga pala sana ako ipapaalala sa inyo. Nagkakaroon na rin naman ng pagbabago iglesia. Magkaroon tayo ng recommitment. Yung mga pledges natin, magbibigay lang kayo kapag kayo ay nasa maluwag na puso. Tandaan nyo wala tayong gagawin dito kundi kusang loob. Kung napipilitan ka magbigay ng pledge, huwag kang magbibigay ng pledge. Hindi magiging epektibo yun. Kasi meron tayong sinusuportahan pangangailangan ng iglesia. Alam nyo, yung ibang pangangailangan sa iglesia, sinasabot ko Kasi minsan, pag nagtatanong ako kay baby, wala nagbibigay ng pledge. Kasi 4 times to 5 times tayo sumusupport kay Mang Noli. Bumibili tayo maraming pangangailangan, kinukuha natin yun sa pledges. At ang pagbibigay na gagawin mo, according to your prosperity, ayon sa ikinauunlad ng buhay mo. Kung maunlad ka, di magbigay kang malaki, hindi ka umuunlad, di konti. At ang gagawin mo, kusang loob. Tandaan nyo, huwag kang gagawa ng anumang bagay na hindi kusang loob. Kasi nandun ang pagpapala, kusang loob. Pati pag-iikapot paggandog mo. Pag talagang committed ka na sa ikapot handog, talagang siguraduhin mo, maluwag sa puso mo. Gagampanan mo talaga to. Kung hindi mo magagawa, huwag mong gawin. Maging malamig ka na lang until sa time, gusto mo na talaga gawin mo. Kasi ang pagpapala nandun sa kusang loob Sabi sa James, Ngunit
James 1:25. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan. Kaya pag nag-utos ang Diyos ng kalooban niya, gusto niya kung saan loob mong gagawin ito, bukal sa puso. Nakikita ko na nga love God above all na tayo ngayon. Nagsasanay tayo sa kabanalan. Pero yung marumi, magpapakarumi pa rin sabi. At ang buhay ay puno ng pakikipaglaban. Lalaban tayo sa demonyo. At ang demonyo, yung isip ang pinagdadaanan. Nandun ang lagusan niya sa mind. Kaya pag hindi na-renewed ang mind ng tao, hindi na isilang na muli, hindi na bago isip, hindi nagsisi, carnal mind ang tawag ng di sa susunod sa Word of God. Nananatili siya sa dating buhay, dating pagkatao. Nawala, hindi niya nasusunod yung kautusan ng kalayaan. Hindi siya mapagpapala at hindi siya maliligtas. Ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon, maintain it. Be still. Manatili ka lang dyan sa ganyang kalagayan ng kabanalan na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa ay pagpapalain ang tao ito sa kanyang ginagawa. Any kind of business. Ano man gawin mo, personal, family, business, anything. Sasagad, kakain ka ng puti ng lupain, sabi sa Isaiah 1:19. Ngunit kung kayo'y magsisitanggit, maghihimagsik, kayo'y lilipulin ng taba sapagkat sinalita ito ng bibig ng pay. Ngunit kung kayo'y magkukusat, magmamasunurin, kayo'y magsisikain ng buti ng lupain. There is a flowing of milk and honey. Pagpapala sa bata, pagpapala sa matanda. Kasi yung milk for the babies yan sa mga infants yan up to 12 years old. Honey, 13 to and above years na yan The perfect food for the adult and the babies. Kaya ang pagpapala ng Diyos sa lahat Sa bata, sa matanda, sa lahat. Sa anak ng Diyos, sa bayan ng Diyos. Ipinangakong kayo ay magkukusa. Nakikita ko na may nagkukusa na Pero may mangilan-ngilan pa rin sa inyo, nagnanakaw pa rin na ikapot handog. Take note. Sabi ko nga sa inyo, kung napipilitan kang mag-ikapot maghandog, huwag kang mag-ikapot maghandog. Mapapasukan lang ng sumpa yung ibang nag-iikapot. Ang gusto ng Diyos, unleavened bread. Ano ba Tagalog nun? Walang labatibay, ano? Ayun, ang galing, libadura. Walang libadura. Solid na solid. Yun yung sa Passover, di ba, kakain sila ng tinapay na walang libadura? Yun yung fellowship talaga na walang pagkukunwari. Ang pagmamahala natin, talaga nagmamahal. Concern tayo with one to another. Bago ka matulog, talaga iniisa-isa mo kapatid mo sa prayers. Paggising mo, ganun din. Nabubuhay tayo sa kabanalan, sa panalangin. Napaka-importante ng panalangin. Alam nyo ba na yan ang pinaka-importante sa lahat? Yan panalangin. Binibigyan ako, nag-aano ko sa inyo ng warning sa mga ano naman, music ministry. Kung talagang committed kayo, i-commit nyo na. Kasi rapture na Feeling rapture na. Hinihingi na ng Diyos na maububuo na yung kompletong bilang natin anytime is rapture. Kasi alam niyo ba na kung ano, the highest ministry is the ministry of worship and prayer. Yun ang pinakamataas na paglilingkod, pagsamba. Alam niyo sa langit, meron doon four creatures Yung ang mukha, agila, yung bird, tsaka yung ano. Walang sinasabi din yun kundi sumamba na ang Diyos ay banal, banal, banal. Araw-araw yun, siguro meron doon. Pagpunta natin sa langit, puro pagsambat, pupupuri. Dito sa lupa, inihahanda na tayo. Hindi tayo ganito dati. Pero ipinadadama ng Diyos ang sikaya na glory sa atin noon pa. Lalo ngayon, kapag nagmamajority na. Kasi ang buhos ng ulan, masagana Pero kailangan gawin natin ito ng may kusa. Pinipili mo ang Diyos. Kaligtasan ng kaluluwa ang layunin, mga kapatid. Kasi ako, ang purpose ko lang talaga, maligtas ang kaluluwa ko. Mapa sa akin ng Diyos, nasa akin na lahat. Siya yung gumawa ng langit at lupa Nasa Kanya lahat ng kayamanan. Kaya ang titipunin natin, yung kayamanan sa langit. Ano yun? Yung mabubuting gawa. Yun ang susunod Hindi yung kayamanan sa lupa, iiwan natin lahat yan Gamitin natin yung pera sa paggawa ng mabuti. Sabi ko nga sa inyo, buti na lang, naging gastador ako, sugarol ako, bali wala pera sa akin. Lalo nung naging Kristiyano ko, lalong bali wala nga buhay ko Kasi naranasan ko na dapat patay na ako ngayon. So, tagal na akong patay dapat Pero buhay ako ngayon. Pera, wala yan, bali wala yan. Gagastusin lang yan. Ibigay mo na sa Panginoon bago dumating ang Panginoon.
Para yung tunay na buhay, makapanangan tayo sa tunay na buhay. Sabi sa 1 Timothy 6:19 yan. Maging mapamahagi, mapagbigay. Kasi baka maubusan ng oras eh. Aanin pa natin yan, baliwala naman yan. Na sila'y magsigawa ng mabubuting gawa, na sila'y magsiyaman sa mabubuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, maibigin sa pamamahagi, na magtipon sa kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahon darating upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Kung may tunay na buhay, meron palang hindi tunay na buhay. Itong buhay natin dito, kahit ito'y tunay, hindi ito tunay. Ang tunay na buhay, yung buhay na walang hanggan. Yun ang plano ng Ama. Kaya nga, mula sa sinapupunan ng Ama, isinilang niya si Kristo. At isinilang tayo ng Ama sa pamamagitan niya ng Espiritu Santo. Kaya mga anak tayo ng Diyos. So, katulad tayo ng Panginoong Hesus, siya yung panganay. So, ang buhay natin sa lupa, magiging katulad ng buhay ng Panginoong Hesus. Na masunurin sa Ama sa lahat ng kalooban ng Ama. Masunurin tayo sa lahat ng kalooban ng Ama, lahat ng aral ni Kristo. Yun ang mabuting buhay. Yun ang mabuting gawa. Yun yung susunod sa langit eh. Yun yung nakasulat sa aklat ng buhay. So, kung hindi mo ginagawa, hindi mo nagawa ang plano ng Diyos sa lupa, haharap ka sa Kanya, hindi ka makakaiwas. Eh kung baliwalain mo ng sarili mo, katulad ni Pablo, binaliwala ang lahat ng kayamanan, katulad ko, dapat milyonaryo ako eh. Kaya kong magpaka-milyonaryo, nasa kamay ko na yung I have the word in my hand, I can do anything. Pero iniwan ko eh. Yung lahat ng pinalado ko noon, nagawa ko talaga eh. Tinarget ko talaga yung assessor's office at talaga nakapasok ako, nalaman ko sistema. Pero nung magkakamal na ako ng milyon-milyon, tinawag ako ng Diyos, pinili ko siya. Yun ang tunay na kayamanan eh. Sabi sa Hebrews 11 eh. Yun si Moses eh. Yun si Pablo. Iiwan ng kayamanan sa lupa, yung kayamanan sa langit. Sa pananampalataya, nung lumaki na si Moses, ay tumangging siyang tawaging anak ng babae ni Paraon. Tinanggahin niya yung dating pagkatao, yung prinsipe, yung karangalan, kayamanan, tinanggihan niya. Na pinili pa, so kusang loob to pinili niya kusang loob to. Na siya'y tampalasin, nakasama ng bayan ng Diyos, kaysa magtamo ng nagsisikupas na kaligayahan sa pagkakasala. Na inaring malaking kayamanan ang kadustaan ni Kristo kaysa sa kayamanan ng Ehipto. Sapagkat ang kanyang tinititigan yung gantimbalang kabayaran. Sigurado to Diyos na hindi magsisinungaling Buhay na walang hanggan. Sige nga, kwentahin mo, magkano kaya yun? Bayaran mo kaya ang buhay na forever and ever na life? Yun ang tinarget ni Pablo. Sabi sa Philippians 3:8. Yung mga revelation ng Diyos na ibinibigay sa atin, ipinauunawa yun, tapos binibigyan tayo ng pagnanasang gawin. Nakikita ko na nauunawaan nyo Tapos ginagawa na natin unti-unti. So sanayin natin sarili. Nakaka 3 weeks na tayo. Kasi I am counting the blessings. Ang binibilang ko yung salita ng Diyos na nagagawa ko. You count the blessing, ang binibilang nilang blessings, pere. Hindi. Ano yung mga nagagawa mo salita ng Diyos? Yun yung i-count mo. Kasi unti-unti tayo pababanalin. Bawat salita ng Diyos na ginagawa natin, nakasulat sa aklat ng buhay. Hanggang sa mapuno yun, mabuo ang kapuspusan ni Kristo sa buong pagkatao ni Kristo. Unti-unti ang Word of God, magawa na natin lahat. And we are perfect. Ito sabi ni Pablo, oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya, tiniis ko ang kalugihan. Mahirap yun Bigay mo, pera, ang dami, tatanggihan mo. Milyon-milyon pera, tatanggihan mo. Kaya nung nagre-resign ako noon, may nag-counseling sa akin. Sabi ko, nagpaalam ako Sabi ko, magre-resign ako sa trabaho. Namumutsyensya ako Tinawag akong pastor, tapos nagtatrabaho ko. Dapat naglilingkod ako sa Diyos. Sabi sa akin nung nag-counseling, pwede ka naman hindi mag-resign Hindi naman nila alam yan Pwede ka naman pastor, tsaka nagtatrabaho. Ikaw, pwede nga. Pero hindi ka ayon ng konsyensya ko Sabi, paano yung buhay mo, mga anak mo?
Bakit? Ang magsusupply sa akin, gumawa lang naman ng langit at lupa. Mahirap ba yun? Yung gumawa lang ng langit at lupa, magsusupply eh. Hanggang ngayon, di kami pinabayaan ng Diyos. Hindi ako nakikinig sa tao. Ang pinakikinggan ko lang, Word of God. Kaya pag ikaw hindi Word of God, hindi kita kakampi. Kaaway kita. Kaya marami ko nakalaban eh. Kahit kapatid pa kita, nanay kita, tatay kita, kapatid kita, kahit sino ka pa. Tatanggalan kita ng ulo pag inaway mo yung Diyos ko. Tabla-tabla na tayo. Yun ang paninindigan ko sa pananaw. At walang makakaagaw nun. Mamamatay ako ang palatuntunan ko, kaligtasan ng kaluluwa. Yun lang ang tanging aking gusto. Kasi nung maliit ako, pag tinatanong ako, ano ba gusto mo? Ikaw wala. Ngayon ko lang na-realize yun. Alam ko pala gusto ko ngayon. Ang nung una, gusto ko yumaman. Magkaroon ako ng 1,000 asawa, aanakan ko lahat. Para si Solomon, ang gusto ko. Mayaman, matalino, marami. Pero na-realize ko na, lahat pala, walang kabuluhan eh. Alam mo sabi ni Solomon, di ba? Vanities of all vanities, walang kabuluhan ng walang kabuluhan. Kaya kayong mga may asawa at magsisipag-asawa, habang malakas pa kayo, magpakaligaya kayo sa inyong asawa. Sapagkat hindi mo alam ang panahon. Ibinigay ng Diyos siya, magsaya ka. Sabi sa Ecclesiastes 9. Kaya yung mga may asawa kayo, magsaya kayo. Samantalahin ninyo yung pagkakaroon ng asawa dahil matatapos din niya, wala na mag-aasawa sa langit. Ecclesiastes 9:9. Ikaw ay mabuhay na masaya, nakalakip ng asawa mo na iyong iniibig sa lahat ng mga kaarawan ng iyong buhay, ng iyong walang kabuluhan. Wala namang kabuluhan lahat yan eh. Na kanyang ibinigay sa iyo sa ilalim ng araw. Lahat ng mga kaarawan ng iyong walang kabuluhan, sapagkat yan ang iyong bahagi sa buhay at sa iyong gawa na iyong ginagawa sa ilalim ng araw. Kasi pag namatay na tao, wala na eh. Itong chapter 9 ng Ecclesiastes, pinapaliwanag dito pag namatay ka eh. Wala na, tapos na eh. Hindi ka na makakaibig, hindi mo na magagawa gusto mo, hiwalay ka na sa mundo ng buhay, nandun ka na sa mundo ng mga patay, na hindi natin alam kung saan nilalagay ng Diyos. Sabi sa Job 10:12, nasa kamay ng Diyos ang kaluluwa ng lahat ng may buhay. Kahit hayop, nasa kamay ng Diyos. May kaluluwa yan, may buhay. So walang makapagsasabi, basta alam natin, yung namamatay na matuwid, sa taas sabi. At yung namamatay na masama, sa baba. Yun ang sinabi lang ng Psalm. Pero nasa kamay ng Diyos eh. Hindi natin alam saan kaya nilagay ng Ama yung mga kaluluwang matuwid na nagpapahinga ngayon. Di alam natin yung masasamad, kaya mayroong first resurrection, second resurrection eh. Yung first resurrection, makikita-kita doon sa mid-air eh. Yung second resurrection, nakahatulan sila sa impyerno eh. Kaya mapalad yung makasama ka sa first resurrection. Para makasama ka sa first resurrection, bagong nilalang ka, tunay na born again, na ang purpose mo, 1 Peter 1:9. Kasi minsan lang eh. Life is sometime. Minsan lang eh. Parang singaw. Parang ano to eh. Parang singaw. Parang utot. Pag utot mo, tapos na. Ganun lang ang buhay. Parang damo. Tutubo ang damo, magbubulaklak, matutuyo agad ng araw. Kaya sabi, ang buhay ng tao parang damo. Yung bulaklak, kayamanan, matutuyo yung bulaklak, matutuyo yung damo. So ano yung ginawa mo nung nabubuhay ka pa sa katawan? Hahatulan ka. Kung ito layunin mo, lusot ka na sa kapahamakan. 1 Peter 1:9. Na inyong tinanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong kaluluwa. So, maliligtas ang kaluluwa mo kung itinatanim sa iyo ang bawat salita ng Diyos. James 1. Pag hindi na itatanim ang salita, hindi makakapagligtas. Pero bago itanim ang salita, huhugutin mo muna ang datihang pagkatao. Aalisin mo muna ang datihang pagkatao. Lahat ng karumihan. Maboborn again ka. Huhubatin ang dating pagkatao, isusuot ang bagong pagkatao kay Kristo. Ang muling pagkabuhay. James 1:21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan. So kusang loob yan, ikaw din na maghihiwalay. Payag kang ihiwalay ang lahat ng karumihan. At ang pag-apaw ng kasamaan. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinatanim na makapagliligtas ng inyong mga kaluluwa. So, sino makapagliligtas ng kaluluwa? Si Kristo. Ano ba si Kristo? Salita ng Diyos.
So, para maligtas, itatanim sa iyong kaluluwa. Babaguhin ang isip mo, damdamin mo at kalooban. Yun ang kaluluwa eh. Kasi born of the Spirit na tayo, wala nang problema, perfect na yung Spirit natin eh. Eh yung kaluluwa, nandun yung decision making, malayang pagpapasya. Kaya lahat ng tao pwedeng magpasya ng gusto niyang gawin, hindi siya pinakikialaman ng Diyos. Kung ano gusto mong gawin, gawin mo, pero hahatulan ko ginawa mo. Malaya, gawin mo. Kakita niyo yung Garden of Eden, naglagay ng puno ng buhay, naglagay din ng puno ng pag-aalam ng tama at mali. Walang pader yun, walang kuryente, walang barbed wire, walang security guard yun, walang army. Libre ka, kung ano gusto mo. Kaya nung magkasala nga sila dahil kinain nila yung bunga, sabi na Diyos, naku, kakainin na nila yung puno ng buhay, alisin na natin. Kasi tumalino na tao eh. Alam na niya, pansariling gagawin niya, matalino na siya, naging ahas eh. Kasi, kakainin na nila yung puno ng buhay. Bakit? Eh, pag kinain nila, hindi na sila mamamatay. Yun ang ginagawa ngayon ng Illuminati. Genesis 3:22. Sinasabi nila, they will be God in this world. Kaya kapag sumama sa kanila, hindi ka mamamatay, magkakaroon ka ng buhay na walang... At alam mo, ginagawa nila, nakakarimarim. Naghahanap ng mga batang iaalay at makikipag-sex. Kinukuha daw doon yung nectar ng life sa mga bata. Ganon ang ginagawa ng mga Illuminati, mga satanista. Kaya tignan nyo, dami nawawalang mga bata. Sinasacrifice nila yun. Yun yung turo ni Crowell, yung nagtatag ng satanic religion. Si Crowell. At itong Crowell na ito, napakagaling at genius. Naglalaro ng chess, blindfolded. Hindi walang nananalo. Blindfolded siya, naglalaro ng chess, napakatalino. Talagang full of wisdom itong mga tao to. Halos lahat ng presidente ng US. Bayani ng Pilipinas, lahat yan, Illuminati. Lahat ng matatalino. Kaya si Solomon naging delikado. Bakit? Full of wisdom. Pero tingin ko nakalusot eh. Si Lucifer ang hindi nakalusot. Full of wisdom. Kasi alam nyo, napapansin ko sa matalino, ang galing gumawa ng masama. Kasi nakikita ko sa sarili ko, hindi ko naman sinasabing ang talino ko. Medyo nasa level ako, pero ang galing kong gumawa ng mga masasama kung gagawin ko. Nakakaisip agad ako ng masama. Naisip ko pa nga, sabi ko nga eh, sa pagdating ng January 1, 2017, lahat ng lumang pera nagbalid ng lahat. So lahat ng pera nyo, pagdating ng December 31, 2016, kailangan wala ka ng perang luma. Kasi nagbalid na lahat yun. Naisip ko na sabi ko, pag hinahati yung pera, kapalitan naman sa bangko yung kalahati eh. Sabi ko, testingin ko nga, araw-araw maghahati ako ng pera. Eh di magiging times 2 lagi yun, di ba? Tinesting ko, ipapalit ba? Pinalit. Yung kalahati, pinalit. Sabi ko, mapumunta ako sa bawat bangko, araw-araw ito gagawin ko. Pinapalitan nga. Basta't merong number. Kahit kalahati lang, yung putol ka, huwag yung sobrang liit lang, yung halos malaki kalahati. Eh di putulin mo sa gitna ng medyo triangular, palit mo sa bangko, doble ng doble. Ay ko ngayon. Tapos alam nyo, naisip ko rin yan, yung magbubukal sa lupa, yung papasukin sa ilalim yung bangko, yung mga bangko. Kasi pag sa lupa, wala makakakita eh. Tapos lately na nakikita ko na, dami na gumagawa ng gano'n. Nagbuhukay talaga sila. Wala, lusot eh. Paano makahabulin sa ilalim ng lupa? Walang kamalay-malay, mga uupa sila dun sa lugar na nakatira doon. Tingnan nila yung parang yan eh, The Italian Job. Napanood niyo yung Italian Job? Sa ilalim nila kinuha yung mga ginto ng kalaban nila. Yung kasamahan din nila na umuklap sa kanila, nadali nila to sa ilalim din tinira. Pinabaksak yung ginto, ang galing eh. Alam mo, napapansin ko sa matalino natin na magaling gumawa ng masama. Napakatatalino. Naintindihan yung mga presidente, ang galing nila gumawa ng masama. Ang tatalino eh. Pag presidente ka, kailangan ang pakatalino mo. Walang presidente na tanga. Magiging presidente ba yan? At halos lahat yan, puro mga cum laude. Lahat yan, halos mga bartak na yan talaga. Basta sa government, nakita nyo, puro hindi ka pwede tanga dyan. Expose ka sa publiko, isang maling salita mo, patay ka. Kaya ang gagaling lahat yan. Puro mga henyo yung nasa mundo ng politika. Huwag niyong paniniwalaan mga sinasabi yan. Lahat yan sinungaling. Kaya ang iboboto natin, yung medyo konti lang masama. Yung parang righteous, ganun lang. Kasi sayang yung boto eh. At least yung konting sama lang, makakagawa pa na maayos-ayos yun. Pero yung makikita mo talagang, ang dami ng ebidensya, graft and corruptor, ibinoboto pa. Ang taas pa sa survey. Puta, tanga ba ng mga tao talaga? Nakikita mo na yung bunga eh. Alam mo na yung puno eh. Gusto yung kainin pa yung bunga.
So, balik tayo mga kapatid. Go after the giver, not after the gifts. Huwag yung regalo. Huwag yung yaman. Kunin mo yung nagbibigay ng yaman, nasa iyo na kayamanan. Di ba yung iba, sabi, mag-aasawa ako ng mayaman. Sabi ko, siguraduhin mo mayaman, anak yan Ba't hindi mo ligawan yung ina? Siguradong mayaman. Anak yan Buti kung kung hindi pamanahan, hindi ka mayaman. Magpayaman ka sa sarili mo para sigurado. Madalas sabihin ng anak ko yan, si Jembo, mag-aasawa ako ng mayaman, kaya-kaya ko. Gusto mo palang yumaman sa pamamagitan ng iba, ba't hindi sa pamamagitan mo para sigurado? Hindi, kaya-kaya ko, Daddy. Ikaw, alam ko, mahal ka sa akin Kaya-kaya mo talaga yan, pero hindi tama yun. Ipagsusulit mo yan. Magsumikap ka sa sarili mo, payayamanin ka ng Diyos. Sabi ng Diyos ang masipag na ka, may yayaman. At huwag kang hihiwalay sa Diyos. Apart from me, you cannot do anything. Kahit yumaman ka, there is always a rise and fall. Tandaan niyo yan. Magsabi kayo sa akin ng taong napakagaling na hindi bumagsak. There is always the rise and fall. Law of nature yan Sabi ni Newton's law of what comes up must come down. It is the law of nature. Magsabi kayo sa akin kahit taong kakilala nyo na hindi bumagsak ang negosyo, bumagsak siya. Na dating mayaman, ngayon mahirap na. Walang tumatagal. Meron time for may araw na siya napakarami pera, darating time, babagsak na siya. O hindi nyo napansin sa politika yung mga pagbagsak nila? Yung iba, nakakulong na, nakapres na yung kayamanan. Meron susunod pang isa, big time din, malapit na yan. At saka yung third batch. Kasi payback time na Panahon na ng, kung ano yung tinanim mo, anihin mo na, malapit na dumating ang Panginoong Jesus Inilalagay na yun sa katarungan ng lahat. Magkakaroon ng katarungan pag kayo naaapi, may masaganang pagpapala. Kaya sabi ko sa'yo, Janet, maghintay-hintay ka lang. Persecution with blessings. Tandaan mo yan. Huwag kayong matatakot sa kanila. Wala silang magagawa sa atin. Ang kakampi natin, ang Diyos Sino lalaban sa atin? Talo lahat yan. Wala pa ako nakikita na nagpanalo, dire-diretsong panalo, hindi natalo. Hindi natapos. True history, tignan mo, nasakop ng Spaniards ang Pilipinas 400 years. Dumating sila dito, may nakatira dito, mga Muslim. At ang may-ari ng Pilipinas ay isang Malaysian raha o hari. Nakalimutan ko yung pangalan niya, napanood ko sa internet. Tapos dumating ang panahon, dinarap and corrupt sa kanya yan At nitong 1992 lang, sinunog lahat ng papeles niya. Wala na siyang papeles. Pero hindi, at yan ay dinarap talaga. Hanggang sa dumating ang panahon, nagkaroon ng tinatawag na nakalimutan ko lang itong term na to Pasismo. Yung ibig sabihin ng pasismo, may mga kronis ako, bibigyan ko ng mga lupain lahat ng kronis ko. Si Pasismo Marcos, binigyan ng lupa si Ortegas, si Ayala, lahat yan. Sabi ko sa inyo, ako unang dadamputin dito, ini-expose ko lahat sa buong, sa Amerika, sa Pilipinas, yung history nangyayari. Pero nauuwi sa wala lahat. Tandaan nyo, nauuwi sa wala lahat. Kaya kung magpapagal ka, huwag dun sa bagay na nasisira o nananakaw. So bagay na tumatagal. Sabi sa Matthew 6:19-21. Kasi mawawala lahat Useless lahat ng material things Kaya may sinasabi ang Panginoon dito, Matthew 6:19-21. Huwag kayo magtipon ng kayamanan sa lupa, na dito'y sumisira ang tanga at ang kalawang, at dito'y naghuhukay at nagsisipagnakaw ang mga magnanakaw. Kundi magtipon kayo ng kayamanan sa langit, na do'y hindi sumisira, kahit ang mga tanga, kahit ang kalawang, at do'y hindi naghuhukay at hindi nagsisipagnakaw ang magnanakaw. Sapagkat kung sa naroon ang iyong kayamanan, doon naman duroon ang iyong puso. Kaya yung puso mo talaga, alamin mo sa sarili mo, ano ba talaga gusto mo? Kasi yung puso natin, yung buhay natin, ano ba gusto mo sa buhay mo? Ako, nalaman ko na Yung iba sa inyo, nalaman na rin, ginagawa na nga Yung iba, ewan ko, ba't hindi pa yata nalalaman? Ba't di mo tanungin yung puso mo? Tanungin mo, ano ba talaga ako? Halili, ano ba ako? Ano ba gusto ko talaga? Pag nalaman mo kung ano gusto mo, gawin mo. Kasi yun ang magpapasaya sa iyo. Yung gagawin mo talaga yung gusto mo, nalaman mo yung magpapasaya sa iyo. Kasi ang buhay natin sa lupa, malungkot.
Ang buhay natin sa lupa, puro kapighatian. John 16:33. Kaya at least, maranasan mo yung kaligayahan sa lupa, magawa mo talaga ano yung nasa ng puso mo. Ako, nalaman ko na, eureka na eh. I have found it na. Ang gusto ko, makasama ko Diyos forever and ever. Yun lang, wala na. Kahit pahirapin pa nga ako, hindi mo sinasarot, yumaman ba yun? Namatay nga yun, kumakain lang ng mumu eh. Eh, ang mumu nun, malalaki, hindi naman yung mumu ng kanin na, ano yung aso. Ang mumu nun, kasi yung mga unleavened bread, pinapahid nila yun sa honey o kaya mantikilya. Yung hawakan nun, pagkakain, tinatapon na sa baba. O, hindi mabubusog sila dyan. Eh ngayon, kung mag-aabang ka ng mumu, kanin ibabagsak sa'yo, puro alikabok yun. Magkakasakit ka pa. Eh, nung araw kasi, ang pagkain nila, tinapay na may ulam na isda, honey, mantikilya, cheese. Yan eh. Teka, tuloy natin yun. John 16:33. Ang mga bagay na ito'y sinasalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, mayroon kayong kapighatian. Ngunit laksan ninyo ang inyong loob, akin din na igan sanlibutan. Bakit may kapighatian? Sabi ni Kristo, ako yung unang inusig eh. Uusigin din kayo. Ang sanlibutan hindi nakakakilala sa Diyos. Kaya pag kayo inuusig, ibig sabihin, ang backup nun si Satanas. Sabi sa Revelation eh, the persecutor of the brethren is Satan. So, ang gumagamit si Satan ng mga taong magpe-persecute sa inyo, aapihin kayo, aabusuhin kayo, pwedeng nanay mo, tatay mo, minsan nga pastor pa eh. Gagamitin yung pastor para apihin ka, gagamitin yung pastor para kawawain kayo. Basta't may magagamit si Satanas na magandang gamit, gagamitin niya yun. Like a roaring lion yan eh, kasi bungal na yan eh. Puro roaring na lang ginagawa yan eh. Wala na siyang kapangyarihan eh. Wala na siyang ngipin. Wala nang kanay niya, bungal na eh. Buti pa yung kabayo, kahit hindi pangil, buo ang mga ngipin, parang puspiso. Nakita niyo yung mga hayop, doon mo makikita ang talino ng Diyos eh. Tingnan mo yung kabayo, ang ginawang ngipin, ang lalaking pantay-pantay, damo lang kakainin nun, hindi kailangan nun yung parang karet. Pero ba't ang layo, tsaka tiger, puro kanay ng ngipin? Bakit? Puro karne papangalin niya, buhay na karne kakainin yan eh. So, lalagyan ng Diyos ng ngipin niya na humihiwa. Parang mga, yung Sergeant Knight. Talagang tatalas doon, konting laslas ka kaagad doon. Pero kabayo, pag humiti pa, lalaki. Bakit? Damo lang kakainin nun, tsaka pulot. Sabi ko nagtataka ako dyan sa kabayo. Sino kaya nagsabi sa kabayo, pulot yung inumin mo't masarap yan? Tinikman kaya nila yung pulot? At nakausap kaya yung kabayo? Kabayo, ito masarap sa iyo. Alam ko, damo. Dahil hayop yun eh. Pero yung pulot, ang galing din ng tao eh, no? Nare-realize nila kung ano gusto ng kabayo, pulot. Nalalaman nila until sa kung ano yung gusto ng hayop. Binibigyan talaga ng Diyos ng karunungan ng tao, lalo ngayon. Napakatindi ng mga technology. Yung cellphone mo ngayon, after a month, iba na ng brand yun. Ang ganda-ganda na naman. Kaya pag bumili ka ng cellphone na ngayon, pangit eh. Mag-stick ka na lang dahil puro magaganda susunod, maiinggit ka lang eh. Yung cellphone ko nung araw, 3210 pa nung araw eh. Ngayon talagang puro mga Android na. Tsaka na ngayon eh. Tawag dun sa mga cellphone na yun. Mga smartphone, Android phone. Wala nang hindi nakakamera ngayon. Pag nakakita ka ng cellphone na nakamera, yun ang matipid na matipid yun. Talagang nag-iingat yun. Maganda naman yan eh. Sabi naman ng Panginoong Jesus, let us not waste a bit. Ayaw ng Diyos, nagsasayang tayo ng pagpapala. May cellphone ka pa eh. O ba't bibili ka pa? Sabi mo sa mga ba't bibili ka pa ng sapatos eh, bago pa yan. Sayang yun. Matuto tayong let us not waste a bit. Si Kristo nung nagpakain ng 5,000 eh. Sabi niya, at tipunin niyo lahat ng natira, let us not waste a bit. Yung bit, kapiranggot lang yun eh. Kahit kapiranggot, wag tayo magsasayang ng biyaya ng Diyos. Kaya may sinasabi yung mga tao, di ba? Huwag mong tanggihin ng grasya, baka magalit ang grasya, umalis. Kaya maging mapagpasalamat eh. Kahit konti tinatanggap mo, yung gratitude at ang susi ng pagpapasagana ng pagpapala. At yung pagbibigay, pasasalamat at pagbibigay, para makapanangan ka sa tunay na buhay. Na ikaw, you are after God, not after the gifts. Parang si Lazarus na nga. Hindi natin kailangan yumaman dito sa lupa. Minsan na tayong yumaman eh. Minsan mo nang nagawa, gusto mong gawin eh. Ewan mo lang sa'yo ako. I'm speaking of myself. Halos nagawa ko na rin lahat ng bisyo kasi eh.
pagsusugal, maraming pera, sabog, lahat. Mga bisyo, durog, lahat. Babae, alak, sugal, gulpihan, suntukan, lahat. Bata pa ako, talagang vagabonds na ako. Kaya nung tawagin ako ng Diyos, marami kong ipapatotoo. At saka naging totoo na ako sa sarili ko. Kasi nakakainis yung nakukunwari ka lagi. Yung kunwari, kaibigan mo, pero hindi mo nang pala kaibigan. Kunwari yan, nakasabi ko sa mga ano ko, alam nyo, kapag kayo may barkada, madami, isa lang hanapin mo tunay na kaibigan, the rest, ibasuram na. Parang girlfriend, asawa din yan eh. Isa lang ang maging kaibigan mo tunay, ayos na yun. Meron kasabihan yan eh, 3 is a crowd. Ano ba yan? 2 is enough, 3 is a crowd. May mga sabihan na sa Islam book nung ano. Ayun, doon ka magaling sa mga gano'n. Ayun, talagang, ano yan? One answer? One word is not so much than zero. Trees, mukhang iba yun ah. Mukhang wala sa kalibreng nabasa ko yun. Medyo dangerous ah. One word lang ako. Sabi ko, may one word. Balik tayo dito, balik. Yeah. Go for God. Sabi ng Proverbs 8:18. Mga kayamanan at karangalan ay nasa akin. Oo, lumalagi mga kayamanan at katuwiran. So, lahat ng kayamanan nasa Diyos, karangalan. Lumalagi forever and ever. O, saan ka pupunta? Sino pipiliin mo? Di yung pinagmumula ng karangalan at kayamanan forever and ever. Bakit doon sa kumukupas? Bakit doon sa nawawala? Big time dapat. If you think big. Kasi we have a big God. Kung mangangarap ka ng talagang pangarap na matindi. Yung matinding pangarap, kasi think big na nga eh. It is a big God. Kaya-kaya niya ibigay ang gusto mo eh. Pero kailangan, sundin mo siya. Delight in me, I will give the desires of your heart. Aanin ba ng Diyos lahat ng material na yan? Para sa atin yan eh. The riches of the wicked is for us na eh. Ibibigay ng Diyos niya in due season. Basta maging masunurin lang tayo. Love God above all. Mahalin natin ng Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong buhay, buong kalakasan. At yun na yung unti-unting nagaganap sa atin. So nakikita ko na yung sumisilang na sa atin si Kristo eh. Nakikita ko na yung unti-unting paglaki ng iglesia eh. Kasi overseer ako eh. Pinagmamasdan ko yung nagaganap eh. Eh makikita mo yan sa bunga. Eh nakikita, pati mga prophecy natin ngayon, gano'n na rin eh. Nagkakaisa lang lagi ang Espiritu, mga kapatid. So yung sinabi ko sa inyo na buhayin uli natin yung pledges. Para na sa ganun, tumakbo ng maayos ang iglesia. Kasi hindi naman kasi may kanya-kanyang ministeryo eh. At ang gagawin natin, yung ibibigay natin doon sa mga pledges, huwag galing sa nakaw. Huwag galing doon sa nakaw ha. Nagbigay ka ng pledge, di ka naman nag-iigapot handog, di galing sa nakaw. Magpapakain ka ba sa mga magulang mo at kapatid mo na galing sa nakaw? Di ba hindi? O di, ayusin na natin sarili natin. Bago mo gawin ang isang bagay, tiyakin mo sigurado nasa kabanalan. At tiyakin mo na maluwag sa puso mo, ginagawa mo talaga to. Amen?